So, hello guys. Project natin ngayon is kakabit natin tong bago nating rims, ano? Magpapalit ako ng rims. Dalawa na yung papalitan ko. Kasi kung nakikita nyo tong aking lumang rims, yan oh, wala na. Manipis na. Ano, malalim na. Ayan. Pati yung sa aking rear. Yung sa rear. Ayan. Ganoon din yung kondisyon nito. Ayan oh. Ano, malalim na. Concave na eh. So, delikado na to kasi baka mabutas ano habang nag-ride. So yung mga gagamitin natin, syempre yung ating bagong rims, yung mga kailangan natin is ito. Unang-una ng spoke wrench. At ito, magpapalit na rin pala ako ng bagong hub kasi susubukan ko mag cassette type. So ito, papalitan ko na siya ng hub. So yan, kailangan natin tong screwdriver na flat, saka ito mga spokes nya, mga rayos. Ito yung lock nya. So unang step, insert natin tong spoke dito sa non-drive side. So ito yung drive side nya, dito kinakabit yung cog, di ba? So dito tayo sa non-drive side. So insert natin dyan kahit saan mong dyan. Yan. So next, lagyan nyo ng mark yung lagayan ng pito, yung valve ng ating interior. So nasa inyo na kung ano yung ilalagay yung mark. So yan, yan kabilaan, So next, insert mo yung unang spoke dito sa left side ng valve hole, So dito may isusuksok. So yan. Tapos i-lock nyo, mga dalawang ikot lang para di lang siya matanggal, 1, 2. Pwede 3. Yan. Yan lang. A few moments later. What? At ayun, nangungulit tong mga unsa man eh. Saan ito pag-umanan eh? Ano mo dire? Ha? Anong kakao? Okay. Gigil ko. So yun, next step, insert mo lang yung spoke. Lagyan mo siya ng space dun sa pangatlong butas, magmula dun sa sa nilagyan mo nung una. So ganyan. Tapos number 4th hole, galing dun sa pinaglagyan mo dito sa rims. 1, 2, 3, 4. Mati ulit mo yun. Ay! Ayan. Diyan mo ito ilagay. So pang-apat magmula dun sa magbilang ka ng 4 na butas. 1, 2, 3, 4. So yan. So ilock mo uli. Ganun din, dalawang ikot. 1, 2. Yan. Pagpatuloy mo lang yung process hanggang maubos mo yan paikot. Okay? So ayan, nabuo na, So dito sa hub dapat 1 hole apart, Yan, kung nakikita nyo yung pattern. At dito naman sa rim is dapat may 3 holes siya na na in between, in between sa spokes. Dapat 3 yan kada paikot yan, paikot. Okay? Next step, dito naman tayo sa drive side, itong dito sa may cogs. Yan, hanapin lang natin yung katapat na butas dun sa opposite side na nilagay natin na spoke, Pag nakita mo na yung opposite na butas, syempre papasok mo na yan. Tapos ilagay mo siya dun sa right side part nung spoke na katapat niya. Ilagay mo uli yung lock, dalawang ikot pa rin. Okay. So after nyan, ituloy mo lang yung proseso. Yan, uulitin mo lang yung pattern, Ulit-ulit lang yan hanggang maikot mo, Yung pagitan ng mga butas is
one hole apart pa rin, ano. Yan. Katulad nung sa kabila. And dito sa rims, sa rim is meron lang siyang dalawang butas, ano, in between na bakante. So double check mo lang kung yung pattern is tama. Mag-proceed na tayo sa ating third step. Third step, iharap mo yung non-drive side sa ano mo, dito sa harap. And then i-twist mo siya counterclockwise. Yan, dapat naka-twist yan. So yan, ganyan. Tapos galing dito sa loob palabas, ano, kahit saan dyan. So ganyan. So ito yung medyo tricky, ano, tricky na part. So ito dapat naka-over dito sa katabi niyang spoke. Ito dapat nakaibabaw siya, tapos naka-under dun sa kasunod na spoke, no. Tas dito mo siya ilalagay sa tabi lang nila. Yan. Yan. Okay, nakikita nyo, over siya ng yung katabi niyang spoke, tapos under siya, nasa ilalim siya nung isa pang katabing yung kasunod na spoke, ano. Tapos dito mo siya ilagay sa tabi lang, no. So yung 1, 2, tapos 3. Tapos meron na lang isang butas na natira, no, sa pagitan. So habang ginagawa mo 'yon, dapat naka-maintain yung twisting counterclockwise position, ano, para dapat di siya gumalaw kasi yun yung magsisibing lock niya eh. So ipagpatuloy mo lang yung yung pattern hanggang sa maubos mo uli yung paikot, okay? So dahan-dahan lang kayo sa nito, no, pagbaluktot, kasi para naman hindi masyadong gaanong ma-deform yung mga spokes, ano. So alalay lang, ano. Kailangan mo talagang baluktutin yung spoke eh. Wala ka talagang magagawa para siya eh, para pumasok siya sa mga butas. So ayan, nalagyan na natin lahat ng butas, ano. So double check nyo uli yung dun sa rims. Dapat isang isa lang yung bakante, no. Isang butas na lang yung bakante. Paikot yan. Kasi pagka may mali dyan, dalawang bakante, sigurado mali yung pattern mo. So ito, bago ko simulan yung last part or yung fourth step, ano. So paalala ko muna, itong ating rim is 36 holes to, pati itong hub. Para doon sa mga 32 holes na na rims, di ko alam kung anong pattern yung pwede ron at pwede bang ma-apply itong ganitong pattern. So search nyo lang search nyo lang sa YouTube kasi marami namang marami namang tutorial na ginagawa doon. Sa last part, so kanina dito tayo sa non-drive side, ano. So dito. So ngayon sa last part, dito na naman tayo humarap sa drive side. From inside to outside, ilagay mo yung spoke. So kahit saan dyan na spoke, na butas, pwede, ano. So eto, kabaliktaran nung ginawa natin ng third step. So over, under, pero dito tayo pakanan tayo, ano, pakanan tayo pag ganun. So dapat ito sa tabi niya, dapat over, tapos yung kasunod na spoke is i-under mo, opposite nung third step natin, ano. So yan, over nung katabi niyang spoke, tapos under siya nung susunod na spoke, okay. Tapos ilagay mo dun sa bakanting butas na natitira dito sa rim. Same pattern hanggang paikot, ano, okay. So ayan, tapos na. So yung isa naman, so saktong-sakto rin yung aking desisyon na palitan na talaga tong mga rims ko, kasi kung titingnan nyo, grabe, napakanipis na talaga, yan o. Lumulubog yung daliri ko eh. Ang lalim na ng niya, nakutkot niya, no. So
delikado na to masyado. Ito yung luma. Ito pa rin yung gagamitin ko, hindi ako magpapalit ng front hub. So ito yung sasalpak ko rito. Same process rin naman, katulad nung ginawa ko nung last na yung aking rear hub. I-skip na natin, hanggang matapos. 1 hour later. And finally, natapos rin yung unang part ng ating installation and upgrade project. So bago natin tapusin yung ating vlog, salamat pala kay Bankmate Ken sa pag-sponsor ng ating hub, and salamat din kay John Brian Lopez sa pag-sponsor ng spokes. So maraming salamat sa inyo. God bless you mga parekoy. Sana may natutunan kayo sa aking ginawang video, So don't forget to like, comment, share, follow, and subscribe. Please support my channel and Facebook page. Salamat guys. Peace out.